Sa pong pinagpalang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Narito na naman po tayo sa ating pag-aaral sa Contending for the Faith. At ang tinatalakay po natin dito ay ang prophecy ni Daniel sa Daniel 9:24 hanggang 27. At natalakay na po natin ng mga nakaraang araw ng ating pag-aaral na yung pong prophecy ni Daniel ay tungkol po sa pagdating ng Messiah at binigyan ng taning ng Panginoong Diyos ang Israel sa loob ng 70 weeks na kung i-convert po natin sa one prophetic day equals to one literal year ay 490 years po ang taning na ibinigay ng Diyos sa Israel para gawin ang 6 na bagay na ating po pag-aaralan din ngayon. At nakita po natin ang pagkakaiba po ng mga interpretations. May 3 pong graph tayo na pinag-aaralan. At napag-aralan na po natin yung una na mali ang timing. At dahilan po dito ay diniscard na natin. Hindi na natin itutuloy na pag-aralan dahil mali po yung timing nila dahil sa conversion po nila. Kinonvert nila yung Jewish years into Gregorian years, which is wrong. Dahil nakita naman po natin sa ating pag-aaral na yung Jewish years ay equivalent po sa Gregorian years. Kaya yung pong 483 years sa Jewish calendar ay 483 years din sa Gregorian calendar. Kaya wala pong dahilan para mag-convert. So pagka naka-encounter kayo ng isang interpretation na kailangan pang i-convert yung Jewish years to Gregorian years, yan po ay mali. At yung pangalawang chart po na ating pinag-aralan, tama ang dating, kaya lang tulad nung unang chart ay meron pong gap between the 69 weeks at saka yung panghuling 70th week. Merong malaking gap. At ang pinag-aralan po natin nung nakaraan, meron bang gap talaga? At yung unang dahilan nila para maglagay ng gap ay ating pong napag-aralan at yun po ay napatunayan natin na hindi naman po tama yung interpretation nila o unawa doon sa sinasabi sa verse 26 ng Daniel 9. Rirepasuhin po natin sandali yan. At pagkatapos ay tatalakayin naman natin yung pangalawang dahilan bakit iniisip po nila na mayroong gap ang 69 weeks at saka yung 70th or last week ng 70 weeks prophecy. Okay, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Hingi ng patnubay ng ating Panginoong Diyos. Dakila naming Diyos, sa manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong muli niyo pinagkakaloob sa amin upang kami po ay makapagpatuloy sa aming pag-aaral, may pagtanggol ang pananampalatayang pinagkaloob ninyo sa mga naunang apostles upang amin pong ipaglaban ito sa laban sa mga kumakalat na maling aral sa mga churches ngayon. Palayan niyo po ang aming pag-aaral. Pangunahan po kami ng banal na espiritu upang siya po ang magbukas ng aming puso at isipan, maunawaan namin ang mga pag-aaralan namin. Patawad Ama kung saan po kami nagkulang at nagkasala sa inyo. Ito po ang aming samot na langit sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, ayan po, ating
Rerepasuhin po yung ating napag-aralan kagabi. Ang sabi po dito kung bakit kailangang may gap, Messiah was crucified after the 69th week. Tama po yan. Pagkatapos ng 483 years ay na-crucify yung Messiah. Pero ang mali po rito ay yung sinabi niyang, but before the beginning of the 70th week. Wala pong sinasabi yung verse 26 na naipako ang Messiah before the 70th week. Wala pong sinasabi. At ito pong ating reference dito ay mula kay Dr. Thomas Ice, isa pong proponent ng secret rapture at nasa pre-trib research center po siya nagtatrabaho. Kaya authoritative po ito ng mga dispensationalist na naniniwala dito po sa rapture at dito sa tinatawag nating gap dito sa 70 weeks prophecy ni Daniel. Okay, ito po ang sabi niya. There is no real debate among conservative interpreters as to who is spoken by the phrase, the Messiah will be cut off, as a referral to the crucifixion of Christ. Yan po, nagkakaisa ang mga interpreters pong mga Kristiyano sa bahaging yan. Yung pong the Messiah will be cut off ay tumutukoy sa crucifixion ni Christ. Pero ito ang hindi sinasabi sa verse, which occurred 4 days later. Or, sa kwan po ito, prophetic days po ito, ang tinutukoy niya. Pagkatapos ng 70 weeks or 483 years, 4 years daw later na ipako ang Messiah. Wala pong sinasabing ganyan, mamaya makikita natin. Thus, it means that Jesus would be crucified after the completion of the 7 and 62nd week, but before the beginning of the 70th week. Wala pong sinasabi sa verses 26. Okay? Ganon din sa verse 27, wala pong sinasabi. For this to take place, it requires a gap time between the two time periods. Ibig sabihin, pagkatapos ng 62nd week, may gap daw bago mag 70th week. 62nd week segment po. Okay? Or yung dulo nitong 62nd week na ito ay 69th week. So may pagitan daw po sa 69th week at 70th week. Ngayon, ang reason niya, sinasabi niya na yung verse 27, yan daw po ang 70th week. At dito sa verse 26, ito yung gap. So wala po tayong makikita diyan. Basahin natin. Ito po. Sana ba yung hinahanap ko po yung verse. Sandali lang po at gusto ko lang masigurado sa 117. Tingnan ko kung ma-share ko yung screen para
Listen po muna natin. Tingnan natin kung may share ko ang screen. Share screen. Okay. I-upload po natin muli. Okay, babalik po natin sa slides. Hindi ko rin makuha yung ating screen. Okay, ang pinag-aaralan po nga natin dito, yung unang reason. Nire-review po natin yung unang reason kung bakit mayroon daw gap. Right? At nabasa po natin sa ating reference na yung ating Panginoong Jesucristo raw, sang-ayon sa interpretation nila sa verse 26, ay naipako sa krus 4 days or 4 years after yung dulo o pagkatapos ng 62 weeks na segment, which is actually 7 plus 62, 69 week. So pagkatapos daw ng sa years, 483 years. Pagkatapos ng 483 years, at saka naipako ang ating Panginoong Jesucristo. After. Ngayon, hindi natin alam kung how many years after nung end ng 483 years. Hindi po yan sinabi sa verse 26. Medyo malaki na po yung ating slides, yung size niya. Kaya matagal mag-upload. Ayan. Tingnan natin sa verse sa slide 117 tayo. Okay. Ito po. Ang sabi po dito sa verse 26, and after 62 weeks, yan yung second segment ng 70 weeks prophecy. After the 62 weeks, shall Messiah be cut off. Okay? But not for himself. Yan, malinaw yan, not for himself. Na ang ibig sabihin, maipapako ang ating Panginoong Jesucristo hindi para sa kanyang sarili. Ang katotohanan niyan, maipapako siya para sa Israel at para rin sa buong mundo. Ang sabi po sa Mateo 1:21, He will save His people from their sins. Yung people doon, ang Israel. Pero alam naman po natin, ang sabi ni John, Apostle John sa 1 John 2:2, He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but for the sins of the whole world. So, Jesus Christ was crucified or was cut off, not for himself, but for Israel and for the whole world. Yan po ang ibig sabihin niyang the Messiah
shall the Messiah be cut off, but not for himself, but for Israel and for the whole world. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood. Mamaya, sa ating pong mga susunod na, ipapaliwanag pa natin ito. And the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war, desolations are determined. Ang pinag-uusapan lang po muna natin, yung reasons kung bakit merong gap daw. Yung end ng 62 weeks, kasama po yung 7 weeks na segment, magiging 69 weeks po yan. Right? May gap daw yung 69th week at saka yung 70th week. Yun po muna ang ating pinag-aaralan. Sa susunod po, malalaman natin ang ibig sabihin ng mga iba pa rito. So makikita po natin dito, hindi sinabi na kung ilang prophetic days or ilang literal years pagkatapos ng 62-week segment o ng 483 years, mamamatay ang Messiah. Hindi po sinabi rito. Basta sinabi after the 62-week segment ay makakat off ang Messiah. So hindi sinasabi rito kung kailan. Right? Basta pagkatapos lang ng ng 69 weeks. Hindi rin po sinabi rito na at the end of the 62-week segment, makakat off ang Messiah. Kundi after. Magkaiba po yung at the end at saka yung after. Okay. So, yung after, pwedeng year after, 2 years after, 4 years after, at sabi nga po nitong 4 days after or 4 years. Ayan. Ang sabi niya nga, crucifixion of Christ, which occurred 4 days later. Prophetic days po yan. Nang ibig sabihin, 4 literal years daw after nung yung yung 69 weeks. Okay? Wala naman po sinabi dito. Yung 4 days, wala po yan dito. Or 4 years, wala pong sinabi dito. So, yan lang po. Kumbaga red flag na yan na hindi tama ang interpretation. Okay, ang sabi pa niya, dahil daw doon, itong crucifixion ni Jesus Christ ay before the beginning of the 70th week. Wala rin pong sinasabi dyan. Okay? At napag-alaman na po natin na yung eksaktong year na mamamatay ang Messiah o makakat off ang Messiah ay matatagpuan po dito sa verse 27. Okay? He shall confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offerings. Dahil po ang pinag-uusapan natin dito ay yung temple ng mga Jews na pagkatapos pong maitayong muli ay nagpatuloy na po ng paghahain ng animal sacrifices and animal offerings po sa temple sa Jerusalem. Pagkatapos na may rebuild dahil lang sa utos po ng Medo-Persian kings na sina Cyrus the Great at ni Darius, natapos ang temple. So, dito makikita natin na mapapatigil yung sacrifice and offering sa temple sa gitna ng 7 weeks or sa gitna po ng week. Yung 1 week, 7 days, 7 days equals 7 years. So sa gitna po. So ang ibig sabihin, yung itong Messiah, ititigil po niya yung sacrifice and offering sa temple in the middle of the 70th week. Okay? Ititigil niya dahil siya na po ang tunay na hain
para sa kasalanan. In other words, in the middle of the week, yung pong shadow, yung mga animal sacrifices and offerings, na-meet na niya yung reality, which is Jesus Christ, the true Lamb of God. So dahil na-offer na ang ating Panginoong Jesucristo in the middle of the 70th week, tumigil na po. Ang ibig sabihin nito ay wala nang kabuluhan yung mga animal sacrifices sa temple ng mga Jews mula nung maipako ang ating Panginoong Jesucristo bilang tunay na hain para sa mga kasalanan. Okay? Alright. Ngayon tingnan natin yung second reason nila kung bakit meron daw gap. Okay, yan. Ito ang pangalawang reason. The 6 goals of the prophecy were not fully fulfilled by Israel at the end of the 69 weeks. Hindi raw po na natupad ng Israel yung 6 goals or yung 6 objectives na ibinigay ng Diyos sa kanila na dapat nilang gawin within the period of 70 weeks or 490 days. Pagkatapos daw po ng 483 days, 69 weeks yan, hindi raw natupad ng Israel yung ipinagagawang 6 goals sa kanila. And certainly not in the following 7 years when Israel as a nation rejected Jesus Christ as their Messiah. Therefore, the 6 goals will have to be fulfilled in a future 70th week. So dahil hindi raw natupad ng Israel, kailangan tuparin nila yon para makumpleto yung 70 weeks or 490 years. Kaya lang, 483 years pa lang, short sila ng 7, tinanggihan na nila ang Messiah. Okay? Okay, so ngayon, titingnan po natin. Ito ang sabi niya, i-quote ko muli para ma-confirm natin na tama po itong sinabi kong number 2 reason para merong gap. Ang sabi po niya rito, yung ating reference na book, the passage also tells us that after the death of Christ, he will have nothing. To what does this phrase refer? It has to refer to something already mentioned in the passage. I think it has to refer to the 6 purpose clauses of verse 24. Now, dito makikita natin na mali na kaagad yung kanya. Yun daw have nothing, ang ibig sabihin have nothing na hindi na fulfill yung 6 purposes. Pero kung titingnan niyo po yung paliwanag naman o yung translation sa King James Version, ang ginamit na salita hindi po yung will have nothing, kundi the Messiah shall be cut off not for himself. Yun po. Ito ang translation dito sa NIV, ang ginamit nitong theologian ng dispensationalist. Have nothing po. Kaya lang nilinaw naman ng nilinaw naman po ng NIV na yung have nothing, ayan, sa NIV po yan. Yung have nothing ay pwede po, ang ibig sabihin yan ay dalawang bagay. Okay? Ito po, death and will have no one. Ayan. Or pwede ring death but not for himself. Ayun. So, ang mas tama po rito ay yung translation na death, Jesus Christ will die, but not for himself. Dahil alam naman po natin, namatay ang ating Panginoon para sa Israel at para sa buong mundo. So, ito po yung mas appropriate na meaning nito. So, dito pa lang po, nagkamali na yung one. Alright? Ang kanyang interpretation sa have nothing, ang ibig sabihin daw, hindi natupad ng Israel yung 6 purpose ng prophecy. So, dito pa lang mali na. Alright? At ang sabi niya, which is said to be the goal of the prophecy for Daniel's people and the city.
Therefore, if these items, yung 6 goals, are not fulfilled for Israel and Jerusalem in the same way the earlier parts of the passage were fulfilled, since they obviously did not occur in the past, they must take place at a time future, even to our own day. Ang ibig po sabihin dito, dahil hindi raw natupad ng Israel yung 6 goals na ibinigay sa kanila na dapat nilang gawin within the period of 70 weeks or 490 years, hindi na po natupad yun, ni-reject nila yung Messiah, therefore, kailangan matupad yun in a future 70th week. Kailangan matupad yun. So, kaya sabi nila, kailangan may gap. Kasi hindi naman natupad pa eh. So, kailangan meron pa 7 years na natitira daw na matutupad pa sa future. O ngayon, tingnan po natin, tama ba yan? Okay? Now, first, it is not after the death of the Messiah that he will have nothing. Right? Ang ibig sabihin, hindi yung after the death of the Messiah, but at the death of the Messiah itself, he will have nothing, or he will die not for himself. Right? In other words, dun mismo sa crucifixion ni Jesus Christ, dun siya will have nothing or will not die for himself. Okay? So, ngayon, ang tanong natin ngayon, ito bang 6 na goals ng prophecy? Ito, babasahin po natin uli. To finish the transgression, ito po ang binigyan ng 70 weeks or equivalent sa 490 years ang Israel para tuparin po o ganapin ang 6 na ito. To finish the transgression, tapusin yung pagsalangsang. To make an end of sins, bigyan ng wakas ang kasalanan. To make reconciliation for iniquity, para makipagkasundo sa kanilang iniquity. Dahil nagkaroon ng pag-aalitan ng Diyos dahil sa iniquity ng Israel, kailangan magkaroon ng reconciliation. To bring in everlasting righteousness, kailangan magdala sila ng walang hanggang katwiran. At i-seal up the vision, ibig sabihin, sarado na nila yung vision at saka yung prophecy. Ang ibig sabihin, yung prophecy, pagka natupad na yung ito pong 4 na ito na nauna, pag natupad na yan, isisil na yung vision, kumbaga, isasara na dahil natupad na yung prophecy. And then yung huli, and to anoint the most holy. Yan po ang pinatutupad ng Diyos sa Israel. Nasang-ayon po dun sa mga dispensationalist, hindi po yan natupad ng Israel. Right? Now, gusto kong linawin na totoong hindi yan natupad ng Israel. Bakit? Dahil to finish transgression, to make an end of sins, kailangan pong mayroong mamatay para sa kanilang mga kasalanan. Okay? At alam naman po natin na yung bayad ng kasalanan ay kamatayan, hindi po dito temporal life mangyayari. Right? Mangyayari po yung bayad sa kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Pero, meron pong nagbayad ng kasalanan para sa Israel, merong nagbayad ng kasalanan para sa kanilang mga pagsalangsang. At yun po ay walang iba kundi ang kanilang Messiah. Okay? At dahil po sa death ng kanilang Messiah, ay nagkaroon po ng reconciliation ang Israel at ang Diyos. Now, ang ibig po sabihin nito, etong 6 na goals na ito, hindi talaga yan magagawa ng Israel. Yang 6 na goals na yan ay gagawin ng Messiah yan para sa Israel. Okay? It is at the Messiah's death, not after, that he would die, but not for himself, because he would die for his people Israel and for the whole world. Alright? Ang Israel,
ang Israel, hindi niya talaga po makukuha nito, matutupad ito dahil kailangan mamatay silang lahat para sa kanilang kasalanan. Ibig sabihin, magbayad sila ng kanilang kasalanan. Pagka sila mismo ang magbabayad, ang ibig sabihin nito maiimpyerno sila lahat dahil lahat naman sila nagkasala. So talagang hindi po talaga magagawa ng Israel ito. Right? At yung perfect righteousness, everlasting righteousness, pag sinabing everlasting, mula sa simula hanggang sa dulo, kwan yan, perfect yan. Hindi na magagawa yan ng Israel. Right? So, kung ibabatay sa kakayahang gawin ng Israel, yung 70 weeks po, hindi magagawa talaga ng Israel yan para sa sarili nila. Pero, dahil ang 70 weeks prophecy ay hindi lang po tungkol sa Israel, kundi tungkol sa Messiah na maglilingtas sa kanila, ang Messiah po ang gagawa ng 6 na ito. Okay? Tandaan nyo, ang sinabi ng anghel kay Joseph, Mary, "You shall call his name Jesus because he will save his people from their sins." Malinaw po yun. Ililigtas niya. Ililigtas niya sa kanilang transgression, ililigtas niya sa kanilang mga kasalanan, i-reconcile sila ng Messiah sa Diyos sa kanilang iniquity, at ang Messiah mismo ang magbibigay ng everlasting righteousness. At dahil natupad yan ng Messiah, matapos na ang vision at saka yung prophecy. Okay? At na-anoint ni Jesus Christ yung most holy place dahil nung mamatay ang ating Panginoong Jesucristo ay na-expose na yung most holy place, nahapak kasi yung makapal na tabing separating the most holy place and the holy place of the temple, signifying na wala na pong kwenta ang mga sacrifices sa temple mula nung mamatay na ang tunay na sacrifice for sins. Walang iba kundi si Jesus Christ. Okay, ito po yung kung paano tinupad ng Messiah. Okay? Yung pong second reason nila for the gap ay para sa akin po, yun po ang pinakamaling reason. Okay? Bakit pinakamaling reason yan? Dahil hindi po nila isinalang-alang yung gawain ng Messiah para sa Israel. Huwag muna natin pag-usapan yung gawain o ginawa ng Messiah para sa buong mundo. Pag-usapan muna natin dito ang Israel. Itong reason number 1 o number 2 na sinabi nila kaya kailangang may gap dahil hindi na fulfill ng Israel ang 6 goals o 6 conditions o 6 objectives of the prophecy, ay hindi po isinalang-alang ang gawa ng Messiah para sa Israel. Kaya napakalaki pong blunder ito. Ito po, to finish the transgression, anong ginawa ni Christ? By Christ's perfect obedience, remember, He became obedient unto death. Ibig sabihin, from beginning to end, wala pong transgression si Jesus Christ. Okay? So, natupad niya yan para sa Israel. Remember, si Jesus Christ naparito hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa Israel at para sa buong mundo. So, ginawa yan ni Jesus Christ. Anong pangalawa? To make an end of sins. Para po matapos ang pagsalangsang, kailangan po mabayaran yung kasalanan. Okay? At by His own sacrifice, Christ has put away sins. Yan po ang sinasabi sa Hebrews 9:26. So, dahil kailangan bayaran yung kasalanan, binayaran niya. Alam niyo po, ito yung bayad sa kasalanan, yun po ang pinakamalaking aspeto ng kasalanan. Yan po ay hindi nababayaran ng ibang uri ng bayad, kundi ng kamatayan. Why? Because the wages of sin is death. So kung ititigil ng Israel ang kanilang kasalanan, magbabayad muna sila dahil habang hindi sila nagbabayad, nandun pa rin yung kasalanan. Parang walang pinag-iwan yan sa batas natin ngayon. Right? Pagka nakamatay ka at nahatulan kang ng kamatayan, napatunayan na talagang nakasala ka, hanggat hindi na ilalapat po yung parusang kamatayan,
nandun pa rin yung kasalanan mo. At saka lang po magkakaroon ng wakas ang kasalanan pagka nabayaran na. So, binayaran po ng ating Panginoong Jesucristo ang kasalanan ng Israel. To make a reconciliation for iniquity, dahil po, ang sabi ni Paul, by his death, we were reconciled to God. Ganon din ang Israel. They were reconciled to God by the death of Christ's Son. Alright. Ano pa? To bring in everlasting righteousness. By His perfect righteousness, Christ has brought in everlasting righteousness. Ayan po sinasabi sa Romans 5:17 to 19. Diyan po, inihayag yung righteousness ni Jesus Christ na yun po ang hinihinging righteousness ng Diyos sa Israel at sa bawat sa bawat nilalang niya, yung perfect righteousness na hindi maibigay-bigay ng Israel, hindi yan maibibigay ng kahit na sinong tao. Si Jesus Christ lang po ang nag-bring in o nagdala ng everlasting righteousness. To seal up the vision and prophecy. At dahil nagawa na po niya yung apat na yon, sarado na. Silyado na ang vision ni Daniel at yung hula. Okay? At nang siya po ay mamatay, nahapak na po yung tabing sa most holy place na humuhudyat na itong Messiah, right, ay dumating na at yung tunay na sacrifice ay ini-offer na. Therefore, wala na pong kabuluhan yung anumang sacrifices na i-offer sa temple. Kaya in-expose na ng Diyos yung most holy place. Tapos na yung seremonya nila doon. Dapat. Kaya lang hindi naman nila tinanggap si Jesus Christ, kaya nagpatuloy pa rin sila ng kanilang animal sacrifices. Pag-uusapan din natin yan, paliliwanag din natin yan, ano ang kahulugan ng mga animal na sacrifices ng Israel pagkatapos na ma-offer na ni Christ yung sarili niya as the real sacrifice for sins. Okay? Ano ang kahulugan nun sa Diyos pagka nag-alay pa sila ng animal sacrifice pagkatapos na naialay na ni Christ yung sarili niya para sa sacrifice for sins. So yung second reason for the gap is anti-gospel po, right? Because it does not consider the mission and work of the Messiah for Israel. That He came to stand before God as Israel's substitute to do for Israel what Israel could never do for themselves. The same way Christ substituted for us and in our name and in our behalf fulfilled God's requirements for us, which we are impossible to fulfill for ourselves. So, ganun din po ang nangyayari sa Israel. Kaya, ito pong gap theory na ito, anti-gospel po. Anti-gospel. Dahil ang reason dito ay hindi nila kinonsider na yung 6 objectives, ang Messiah po ang nag-fulfill nun para sa Israel. At hindi lang para sa Israel, sabi nga ni John, kundi para sa buong mundo. Okay, ano pa? To say that Israel was not able to fulfill the 6 purposes of Daniel 9's prophecy is to deny the very essence and mission of the mission of the Messiah for Israel. Ang sabi po, ito ang mission, and she will bring forth a son, si Mary, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Okay? Ngayon, maaaring sabihin nyo, majority ng Israel hindi tinanggap. So, hindi nila nagawa. Totoo po yun. Yung mga hindi tumanggap sa Messiah, hindi nila nagawa yung pinagagawa. Pero yung tumanggap sa Messiah, tinanggap nila yung ginawa ng Messiah para sa kanila. So, before the eyes of God, yung remnant na yon, yung mga Israelites na yon na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, hindi kasama ng majority nag-reject sa Kanya, yun po ang nakatupad doon sa 6 na objectives ng prophecy. Ito po ang sabi ni Apostle Paul, I say then, has God cast away His people? Certainly not. Gusto kong makita ninyo ang people, kung sinong people ang tinutukoy dito. Certainly not. For I also am an Israelite.
of the seed of Abraham. Sabi niya, hindi tinanggihan ng Diyos ang kanyang bayan. Ngayon, yung 99% ng bayan ng Israel, tinanggihan yung Diyos o yung Messiah nila. Okay? Hindi nila tinanggap si Jesus Christ as their Messiah. 99% po ng Israel hindi tinanggap ang ating Panginoong Kristo bilang Messiah. And up to this day, the same percentage po, 99% ay nananatili na hindi tumatanggap sa ating Panginoon bilang Messiah nila. Alright? Pero, ang sabi ng Kwan, dahil ba doon sa nireject ng Diyos, nireject ng 99% ng mga Israelites ang kanilang Messiah, dahil ba doon ay cast away ang people of God? Ang sabi po rito, certainly not. Pero makikita ninyo, nagbago na po ang definition ng His people dito. Ang tinatawag niyang His people dito ay yung mga Israelites na tumanggap sa Messiah tulad po ni Apostle Paul. Ang sabi rito, certainly not, for I also am an Israelite. So hindi siya kinast away dahil Israelite siya of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. God does not cast away His people whom He foreknew. Even so then, at this present time, there is a remnant according to the election of grace. What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for, but the election hath obtained it, and the rest were blinded. So ang kinikilala lang po ngayong Israel ng Diyos ay ito pong remnant ng Israel. Okay? Kaya sa dating mga pag-aaral, nung tanggihan ng bayang Israel, 99% of the Israelites rejected the Lord Jesus Christ as their Messiah, nagbago na po ang definition ng Diyos sa Israel. Una, ang tiningnan niya munang Israel ay itong remnant na sumampalataya kay Jesus Christ as their Messiah. But then, lumaki yan. Alright? A remnant in Israel believed in their Messiah and thus fulfilled the 6 goals of the 70 weeks prophecy of Daniel 9. This remnant, about 120 of them, natatandaan niyo yung upper room, 120 po yung remnant na yan. Pero the same day na nahulog ang banal na Espiritu sa kanila, nagkaroon ng additional na 3,000 Jews. Right? So yung remnant na yan, lumaki bigla. Yung 120 naging 3,120. But the following day, nakakonvert sila ng mas malaki. 5,000 of the Jews believe in the Lord Jesus Christ as their Messiah. So palaki ng palaki ang kwan. And these became the first members of the Christian church. Okay? So, iyan po ang reason kung bakit yung kanila pong reason number 2 dahil sa para sa gap, kaya daw may gap yung 69 weeks at saka yung 70th week dahil hindi natupad ng Israel yung kanilang goals. Talagang hindi naman po matutupad yun dahil nakasalalay po yung pagbabayad ng kanilang kasalanan ng Messiah. Okay? Yung mga tumanggap sa ating Panginoong Kristo bilang kanilang Messiah, yun ang nakatupad sa 6 na objectives or goals ng prophecy. At dahil meron pong nakatupad, right? Sila ang tunay na Israel sa harap ng Diyos. Yung pong mga nanampalataya sa ating pong Panginoong Kristo bilang kanilang Messiah na nagligtas sa kanila at gumawa ng 6 goals o 6 objectives ng prophecy ni Daniel dahil hindi po magagawa yun ng Israel para sa kanyang sarili. Pero ginawa ng Messiah para sa kanila. At meron pong mga Israelites na nanampalataya. Yung mga nanampalatayang Israelites sa kanilang Messiah, nagawa po nila, right? In the eyes of God, they have fulfilled the goals, the 6 goals or 6 objectives of the prophecy of Daniel. Kaya,
Anti-gospel po ang reason kung bakit may gap. Ulitin ko, anti-gospel ni Jesus Christ para sa Israel. Yung iniisip mong may gap, yung 69th week at saka 70th week. Dahil hindi isinalang-alang yung trabaho ng Messiah para sa Israel. Yung mission ng Messiah para sa Israel. That is to save Israel from their sins and do for them what they could never do for themselves. That is to meet or to fulfill the 6 goals or objectives of the prophecy. Okay. So, yan po yung kanilang reason number 2. Right? Hindi na fulfill ng Israel. Pero ngayon, nakita natin, trabaho ng Messiah yung mag-fulfill ng 6 objectives para sa Israel. At ginawa po ng ating Panginoong Kristo at may mga Israelites na nanampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. And therefore, sila natupad nila by substitution and by imputation sa ginawa ng Messiah, natupad nila yung 6 goals o 6 objectives ng prophecy ni Daniel. Kaya hindi po totoo na hindi natupad ng Israel yung 6 goals. Anti-gospel po yan. Okay? Kaya sabi ko nga, doon sa kausap ko tungkol dito, yung iyong pangunawa sa verses 26 at saka 27 ng Daniel 9, Christless. Samantalang tungkol ang sa Messiah, yung prophecy na yan, tungkol sa Messiah at yung mission ng Messiah para sa Israel. Yun po ang nakaligtaan ng mga proponents ng gap theory. So, ito po yung pangatlo. Sa susunod po natin tatalakayin itong pangatlo. According to verse 26, after the 69 weeks, the Messiah will be cut off, and the people of the prince will destroy the city and the sanctuary. Kanino po tumutukoy yung the people of the prince will destroy the city and the sanctuary o yung temple. Pag-aaralan po natin yan sa susunod nating session. So for the meantime po, tayo po ay magtatapos sa ating pong pag-aaral ngayon. Harinawa na naging malinaw para sa atin ang ating napag-aralan tungkol sa walang katotohanang reason kung bakit mayroong gap. Tayo po ay magtatapos sa isang panalangin. Dakila namin Diyos sa maraming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga nagdaang sandali na kami po ay nakapag-aral ng mga banal na kasulatan sa tungkol sa prophecy po ni Daniel sa Daniel 9:24-27. Palain niyo po mga napag-aralan namin, O Diyos, at harinawa na ito ang maging sanggalang namin upang hindi kami madaya ng maraming maling katuruang naglipana sa mga churches, Panginoon. Maraming salamat po sa igagawad niyong bendisyon sa bawat isa sa amin at patawad sa amin pong mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samod na langin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa susunod po, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral na ito. Pansamantala, ako po ang inyong kapatid, si Brother Mar, si Kuya Mar, ang nagsasabing lagi po tayong magtiwala sa ating Panginoong Hesus sapagkat siya po ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Purihin po ang kanyang dakilang pangalan.